So there are two ways na pwede mong gawin o pwede natin gawin para paghandaan ang mga medical emergencies na pwedeng dumating sa buhay natin. The first option na pwede mong gawin is sa pamamagitan ng pag-iipon or through savings. So let's say kaya mo mag-ipon ng 2,500 every month. So in a year, makakapag-ipon ka ng 30,000. So itong 30,000 na ito, kapag na-diagnose tayo ng any critical illness, like for example, cancer, heart attack, stroke, na kung saan kailangan natin ng malaking halaga para makapagpagamot tayo, itong 30,000 na ito ay kulang pa. So ang gagawin natin, it's either manghihiram tayo or magbebenta tayo ng mga ari-arian or mga investment na kung saan pinagtrabahuhan natin ng napakahabang panahon. Now, the second option na pwede mong gawin para paghanda ng mga medical emergencies is sa pamamagitan ng leverage or leveraging. So sa leveraging, same amount ang gagawin natin o ang iipon natin, 2,500 every month or 30,000 a year. However, kapag na-diagnose tayo ng critical illness, makakakuha tayo ng coverage na 1 million or more or less 1 million na coverage. Ang leveraging ay gagamit tayo ng ibang tao o ng company na siya yung magpo-provide ng 1 million sa atin if we can pay 2,500 every month. Now, ito ay sa pamamagitan ng life insurance. So instead of us providing 1 million na pera, yung life insurance ang magpo-provide sa atin. So, ang tanong ngayon, which is better? Sa pamamagitan ng pag-iipon o sa pamamagitan ng leveraging? Comment your answer below.